Magandang araw mga kabayan at kadepensa, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayong tungkol sa nangyayari sa Israel, mga Pilipino dinamay at dinukot ng mga teroristang grupo. President Marcos inutusan na ang ahensya ng gobyerno nasa Israel. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Sa lumalalang sitwasyon sa Israel dahil sa surprise attack na isinagawa ng Hamas o tinatawag na ngayong terrorist group, ay nagdeklara na nga ang Israel ng digmaan sa kanilang bansa, dahil sa pagdami din ng kaso ng pagdukot at pagpatay sa mga inosenteng sibilyan ay kinundena na ito ng iba't ibang bansa. Kabilang na nga dyan ang Pilipinas. Naglabas na nga ng pahayag ang Israel patungkol sa pagdedeklara nila ng digmaan laban sa Hamas, at ang kanilang paghihiganti sa ginawang ito ng kalaban. אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחנית נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע כמותו. אני קורא בינתיים לכל אזרחי ישראל להישמע בקפדנות להנחיות הצבא, להנחיות פיקוד העורף. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה. Sa isang unconfirmed na impormasyon ay sinabing ilan sa mga Pilipino ang nadamay sa gulo, matapos gawin din silang hostage ng mga teroristang umatake sa Israel. Ayon sa litratong ito, ilan sa mga Thailand at Filipino workers ang nadukot ng Hamas habang nagsasagawa ito ng job mission malapit sa border. Sa ganitong ginagawa ng Hamas at kanilang grupo na idamay ang ibang lahi sa kanilang gulo, ay tila mas pinapagulo lang din nila lalo ang sitwasyon, dahil kung ganito lamang din ay dapat umaksyon na ang ating gobyerno at mag-deploy na rin tayo ng mga tropa na hahanap at magre-rescue sa mga kababayan nating dinukot doon. Alam naman nating hindi madaling pumasok ang mga sundalo natin para tumulong doon. Subalit dahil sa nadadamay na ang ating mga kababayan doon ay dapat pag-usapan na ito ng gobyerno. Kapag nakumpirma nga na ilan sa mga Pilipino ang nadamay at dinukot na rin ng mga teroristang grupo na ito, ay dapat lang din na makiisa ang Pilipinas gagawing paghihiganti ng Israel sa kalaban. Nakatanggap ang leader ng Filipino community sa Israel ng reports mula sa mga Pinoy sa kanilang nawawalang mga kamag-anak, sa gitna ng nagaganap na giyera sa pagitan ng puwersa ng gobyerno ng Israel laban sa militanteng grupong Hamas. Ayon kay Philcom leader Mark Pleños na nakabase sa kabisera ng Israel na Tel Aviv, natatakot ang mga Pilipino na madukot ng mga Palestinian na militanteng Hamas ang kanilang mga mahal sa buhay. Isa sa kanyang natanggap na tawag ay mula sa asawa ng Pinoy na na-hostage ng Hamas at dinala sa Gaza, subalit sa ngayon ay wala pa aniyang kumpirmasyon dito ang Israeli Army. Nakilala di umano ng tumawag ang kanyang asawa sa isang video na umano'y ibinahagi ng Hamas sa social media. Ilan pa sa natatanggap na tawag at mensahe ng Philcom leader sa Israel ay ang nawawala nilang kapatid na hindi pa natutunton hanggang ngayon. Binigyang diin naman ni Pleños na ang mga claims na ito ay hindi pa na-verify ng Israeli authorities. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang Department of Migrant Workers at ang Overseas Workers Welfare Administration na hanapin at tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng Pilipino sa Israel, kung saan ang mga pag-atake ng fundamentalist at militanteng Hamas ay humantong sa airstrike sa Gaza. Sinabi ng Malacanang na sakop ng direktiba ang mga pamilya ng mga overseas Filipino workers sa Israel. Ayon kay Press Secretary Cheloy Garafil, mahigpit na nakikipag-ugnayan ang gobyerno sa Philippine Embassy sa Tel Aviv, at Migrant Workers Office sa Israel upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipinong apektado sa patuloy na labanan. Dagdag pa ni Garafil, nagbukas ang Department of Migrant Workers ng hotline at ilang Viber at WhatsApp hotline numbers na tatanggap ng mga tawag at query mula sa mga OFW at Filipino community na nangangailangan ng tulong ng gobyerno. Samantala, sa isang hiwalay na pahayag, kinundena ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga pag-atake sa mga sibilyan sa pagitan ng mga puwersa ng Israel at mga militanteng Hamas, na nag-iwan ng higit sa 1,000 patay sa kasalukuyan. Ipinaabot ng Pilipinas ang pinakamalalim nitong pakikiramay sa mga nawalan ng kapamilya at mga mahal sa buhay sa ginawang mga pag-atake ng Hamas militants nitong Sabado sa bansang Israel. Kinundena din ng Pilipinas ang mga pag-atake,
lalo na laban sa mga komunidad at sibilyan. Sa mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi nitong nauunawaan ng Pilipinas ang right of states to self-defense sa kabila ng panlabas na pagsalakay na kinikilala sa Charter ng United Nations. Inanunsyo ng Embahada ng Pilipinas sa Israel noong unang bahagi ng linggo na isasara ito simula Linggo 8 ng Oktubre, until further notice. Nitong Sabado, inatasan ng Embahada ang mga Pilipino sa Israel na sumunod sa mga pag-iingat sa kaligtasan sa gitna ng mga pag-atake na ginawa ng Palestinian Islamist group na Hamas, at ang kasunod na pagpapalabas ng State of War Alert ng Home Front Command ng Israel. Sa isang pahayag, pinayuhan ng Philippine Embassy ang mga OFW na naninirahan malapit sa Gaza Strip at South Israel na sundin ang safety guidelines na inilabas ng Home Front Command. Sa pamamagitan ng isang instructional video, provides alerts on a variety of threats. The Homefront Command will issue an alert on the suspicion of terrorist infiltration in the towns of the Gaza envelope, the towns of the northern border, and in Judea, Samaria, and the Jordan Valley. When the security forces detect infiltration into the town, an alert will be received through the Homefront Command sirens and app. The alert will be heard using a short alarm accompanied by an announcement, terrorist infiltration. חדירת מחבלים. When receiving the alert, immediately enter the building, close and lock the doors and windows, and turn off the lights. Make sure the Homefront Command app is installed on your mobile device to receive the alert directly. Homefront Command. Life-saving guidelines. nagpahayag na rin ng suporta at tulong ang ibang mga malalaking bansa gaya ng Amerika, France at iba pa. Sa ngayon nagsasagawa na ng retaliatory attacks ang Israeli forces laban sa Hamas militant. Today, the people of Israel are under attack, orchestrated by a terrorist organization, Hamas. In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere that the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend themselves. You know, the world's seen appalling images. Thousands of rockets in the space of hours raining down on Israeli cities. When I got up this morning, started this at 7:30, 8 o'clock, my calls. Hamas terrorists crossing in Israel, killing not only Israeli soldiers, but Israeli civilians. In the street, in their homes, innocent people murdered, wounded, entire families taken hostage by Hamas. Just days after Israel marked the holiest of days in the Jewish calendar. It's unconscionable. You know, when I spoke with Prime Minister Netanyahu this morning, I told him the United States stands with the people of Israel in the face of these terrorist assaults. Israel has the right to defend itself and its people. Full stop. There's never justification for terrorist attacks. And my administration's support for Israel's security is rock solid and unwavering. Let me say this as clearly as I can. This is not a moment for any party hostile to Israel to exploit these attacks to seek advantage. The world is watching. I've also been in contact with the King of Jordan, spoken with members of Congress, directed my national security team to engage with their Israeli counterparts, military to military, intelligence to intelligence, diplomat to diplomat, to make sure Israel has what it needs. I've also directed my team to remain in constant contact with leaders throughout the region, including Egypt, Turkey, Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Oman, the UAE, as well as our European partners and the Palestinian Authority. It's also a terrible tragedy on a human level. It's hurting innocent people. Seeing the lives that have been broken by this, the families torn apart, it's heartbreaking. And Jill and I are praying for those families who've been impacted by this violence. We grieve with those who've lost their loved ones, lost a piece of their soul. We have hope for swift recovery for many who have been wounded. But we're going to remain in close touch with Prime Minister. I personally am going to remain in close contact with Prime Minister Netanyahu as this situation continues to develop. And let there be no mistake, the United States stands with the state of Israel, just as we have from the moment the United States became the first nation to recognize Israel 11 minutes after its founding 75 years ago. Thank you very much. Mr. President, what... Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link.
Pwede ka ring manalo ng pera or load dito kapag ikaw ay naging top fan nito at napili. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.